Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumindig ang matanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga iskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimula nilang paratangan si Jesus. Ang taong ito'y nahuli naming nanunulsol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. Tinanong ni Pilato si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tumugon si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. ngunit nagpilit sila at nagwika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudya kanyang maghimagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na nooy nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong si Jesus. Ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga iskriba na walang tigil ng kakaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tiniya ni Herodes, pati ang kanyang mga kawal. Sinutan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan, wala siyang kasalanan. Kaya't ipahahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. tuwing Paskwa, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang taong iyan! Palayain si Barabas! Nabilanggo si Barabas dahil sa paghimaksik na nangyari sa lungsod at sa dahil sa pagpatay. Minsan pa nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niya masama? Wala akong makitang dahilan upang siya ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Datapwat lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus at sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimaksik at pagpatay ayon sa hinihingi nila at ibinigay sa kanila ni Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan.
Nandala na nila si Jesus upang ipako. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Sirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, Gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo? may dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan siya at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. at nakasulat sa unahan ni Jesus sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa ng ngunit ang taong lamang ay ginawang masama. at sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. nang mag-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Luluhod po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, nagpuri siya sa Diyos at sinabing, Tunay ngang matuwid ang taong ito. ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid at umuwi silang dinadakukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan
ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa Kanya mula sa Galilea, at nakita rin nito ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng ating Panginoon. Pakiwagayway nga po ang inyong mga palaspas at sabihing, Hosana sa anak ni David. Sige po. Masaya ba kayong nagwawagayway? Masaya kayo habang pinagduduldulan nyo sa mukha ko yung palaspas, no? Talagang, minsan mga Katoliko, no? Hindi mo maintindihan. Ayaw talagang, at hindi makontento na hindi basang-basa ang kanilang mga palaspas. Mamaya niyan, tingnan nyo, magpapabasbas pa yan mamaya. Nabasbasan na, nabasa na, pero makikipagsiksikan pa yan, no? Para lang masiguradong nabasbasan ang kanilang mga palaspas. Ganun pa man, tayo ay pinapaalalahanan. No? May dalawang bahagi na kwento ang narinig natin sa araw na ito. Una ay ang maringal na pagpasok ni Jesus at kung gaano naging napakasaya ng mga tao nang siya ay pumasok sa Jerusalem. Sinalubong ng mga tao, nagsasayawan pa ang mga tao, naglalatag pa ng banig o ng mga balabal ang mga tao at kumuha pa ng mga dahon na iwinawagayway. Yan ay ginagawa lamang sa mga maharlika, ginagawa lamang sa mga hari at reyna. Pero itong si Jesus ay pumasok, bagamat hindi siya hari o reyna katulad ng pagkahari sa mundong ito, pero hindi talaga maitatago at hindi maililihim kung sino talaga si Jesus. Hindi lang siya hari ng mga kaharian, kundi siya ay hari ng sanlibutan. Naging hari at ang kanyang pagkahari din, no, kasama ng kinakanta natin, siya ay hari mula sa lahi ni David o angkan ni David. Sa ikalawang yugto naman, ang narinig natin na kwento na siya naman ay ipinagtulakan, pinilit, dinala kay Pilato para parusahan ng kamatayan. At ang sinisigaw naman ng mga tao, ipako siya sa krus. So, sa tingin niyo po ba, hanggang saan mo sasamahan si Jesus? Kasi pag winawagayway natin ang inyong mga palaspas at mamaya sa pag-uwi ninyo, makikita kayo ng mga tao, di ko alam kung itatago nyo ba yan o wala lang, o ipangangalandakan ninyo na isa ka sa mga nagtipon, nagsama-sama sa simbahan para makiisa sa pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos dahil sa Kanyang kabutihan. Sabihin nyo nga, mabuti ang Diyos. Kung hindi mabuti si Jesus, hindi na siya papasok ng Jerusalem. Alam niya kung ano ang mangyayari sa Jerusalem. Pero pumasok pa rin siya dahil sa pagmamahal sa tao. Gusto niyang iligtas ang tao. Kahit na ang tao ay parabang napakahirap mahalin. Kasi minahal mo na, minamahal mo na, sinasaktan ka pa. So hanggang saan ka magpapakita ng iyong pagmamahal? Kaya nga sabi ko, no, pag iwinawagaywan ninyo ang inyong mga palaspas at dadalhin ninyo ito sa inyong mga tahanan, sinasabi ninyo sa mga tao na ikaw ay kay Kristo.
Sabihin nyo nga po, ako ay kay Kristo. Talaga ba? Sigurado? Tatandaan ko yung mga mukha ninyo. Ha? Baka kasi pagdating ng Biyernes Santo, dalawa lang yan. Nandito ka para sumigaw, ipako siya sa krus, o wala ka dito kasi wala ka ng pakialam kay Kristo. Nasaan ka? Nandoon sa beach. Nagsiswimming na. Nanonood na ng nanonood ng Netflix. Paisi-isi na lang ang buhay. Okay, nasaan na? Kaya nga, hanggang saan natin sasamahan si Jesus? Kasi crucial na itong linggong ito. Kaya nga, mga mahal na araw, Holy Week na tayo. Holy Week, mga banal na araw na itong ating susundan. Kailangan mong makita, pumasok si Jesus sa Jerusalem. Lunes Santo, may mangyayari. Martes Santo, Miyerkules Santo, at yung Triduum natin, Huwebes, Biyernes Santo, at Sabado de Gloria. Hanggang saan ka dito? Hanggang ngayon lang ba? Kasi masaya masayang nagwawagayway, no? Kahit nga mainit, nagtsatsaga tayo kasi, nagwawagayway tayo. Hello! Pero alam mo ba, ang katumbas niyan, sasamahan natin si Jesus. Kaya mo bang samahan si Jesus? Kasi kung tutusin, tayo ang sasamahan ni Jesus. Aalis ka ba? Iiwan mo ba? Kasi mainit Di ba? Mainit. Hindi ako makakapunta. Magulo ang daming tao Hindi ako pupunta. So, ano ba? Ano ba talaga ang tunay na motibo natin kung bakit tayo nagpapabasbas ng mga palaspas? Naintindihan ba talaga ang kahulugan yan ng mga palaspas na yan? Kasi hindi na po tayo doon para hindi kayo tablan ng kidlat kapag kumulog. Hindi rin tayo doon para pangontra sa mga aswang. Bagamat yung mga palaspas ninyo, nabasbasan na yan, kung kaya yan ay sagradong bagay na. Kapag nababasbasan ang mga bagay, nagiging banal, kaya nakakasakit na yan sa mga masasamang espiritu o sa mga demonyo. Kapag hinampas nyo yan sa demonyo, masasaktan yan, aaray yan. Gusto nyong i-testing? Hampasin nyo yung katabi ninyo. Kapag nasaktan yan, alam mo na. Ganun kasi yung naging paniniwala, pag-iisip natin. Kaya nakikipagsiksikan tayo para lamang mabasa. Yung basang-basa ang inyong palaspas. Naintindihan po ba? Maya-maya, hahabol na naman. Maraming hahabol dyan. Pero yung paanyaya, samahan natin si Jesus. Para na sa ganon, may matutunan tayo. Bawat araw, karanasan ito ni Jesus na nagiging karanasan natin. Kaya dapat nating puntahan si Jesus para malaman din natin kung ano at paano tayo kikilos. Lalo pa sa mga panahong ito. Diba? Mahirap po kasi yung sa panahon lang ng pag-welcome. Di ba? Pag dumarating kayo, wini-welcome kayo, pinaghahandaan kayo, pinapakain kayo. Pero kapag dumating ang panahon na pangangailangan, iiwanan kayo ng lahat.
Pero ano ang gagawin mo? Titigil ka na rin ba? Titigil na rin ba ang mundo mo kasi nasaktan ka sa ginawa nila? O itutuloy mo kasi gusto mo rin patunayan talaga na ikaw ay totoo sa iyong pangako? So hanggang saan mo siya sasamahan? Nawa, hindi lang tayo sa pag-welcome sa kanyang pagpasok, kundi nawa, ma-welcome din natin siya sa kanyang muling pagkabuhay. Pero in between, may mga mararanasan na hirap si Jesus. Kailangan at nawa, nandoon ka sa mga panahong ito para tayo din ay magbigay ng lakas sa ating Panginoon. At nang sa ganon, makuha din natin ang sapat na lakas na kakailanganin natin. Amen.